Gilas, inirereklamo na hindi naman puro Pinoy ang mga players. Ating pag-usapan, kabady. Bago ang lahat ay pakisuportahan ang page na aking pinamagatang Sports Update at pakihit ang subscribe at bell button para lagi kang updated, kabady. Maraming salamat. Isang malaking tagumpay at 60 years in the making ang nagawang pagkapanalo at pagkamit ng gold medal ng ating team na Gilas Pilipinas sa ASEAN Games. Huling nakasungkit ang Pilipinas noon pang 1963 at ngayon ay tinambakan at tinalo ng ating mga magigiting na players ang national team ng bansang Jordan sa score na 60-70. Ngayon nga po ay buhay na buhay ang mga natutulog na dugo ng mga basketball fans, lalo na sa mga tumalpak para sa ating Team Gilas Pilipinas. Mantakin mo ba naman, kabady, na 320% ang tama sa mga betting sites at mapapasana all ka talaga? Sana all. Maliban riyan ay hindi po talaga nakaligtas sa intriga ang ating national team sa mga hard loser na fans ng iba't ibang bansa at iniintrega ang ating kupunan na kesyo hindi naman daw purong Pinoy ang mga naglalaro sa ilalim ng ating bandila at nahaluan daw ng mga Black African American naman daw ang mga players natin. Tama ka, kabady. Pinaratangan nga ng mga Black American naman daw ang mga players natin at hindi naman mga Pilipino. Well, kabady, hindi na po bago iyan dahil nauna nang nagreklamo ang head coach ng Iran at syempre matapos nga natin talunin ang kupunan nila sa quarterfinals. Ang sabi pa noon ng iyaking na coach ng Iran, natanggap naman daw nila ang pagkatalo ng kupunan nila sa Pilipinas. Ang hindi daw nila matanggap ay bakit daw gumamit at pinayagan na gumamit ng 3 naturalized players ang ating national team na Gilas Pilipinas at sa tingin daw umano niya ito ay unfair. Marami ang natawa sa reaksyon ng coach na ito dahil sa alam natin na 2 lang ang naturalized players ng Gilas Pilipinas at iyon po ay si Justin Brownlee at Engi Kawame. Baka akala ni coach na pati si Scottie Thompson ang ikatlong naturalized player ng Pilipinas dahil po sa apelyido nito. Ayon po sa isang social media platform na may nag-tweet na hindi daw matanggap na bakit ang Pilipinas daw ang nanalo ng gold medal sa ASEAN Games, na ang inirereklamo niya raw na hindi naman daw kasi mga Pilipino yung pinadala ng Pilipinas at puro mga Black African American at bakit naman daw pinayagan ng mga ito para maglaro sa Pilipinas sa ASEAN Games at hindi daw patas iyon ayon sa kanila. At ito nga po ang isa sa mga binanggit niya na mga African American at US born na sina Justin Brownlee, Jamie Malonzo, Chris Newsom, maging ang ating kabady na si Jordan Clarkson ay dinamay pa. Makikita mo rin sa binoykot si Engi Kawame bilang Africans at sina AJ Edu at CJ Perez bilang Nigerians. Samantala, napahiya itong dating ka-teammate ni Yao Ming sa Rockets na si Tim McGrady nung sinabi nito na di hamak na mas magaling ang kupunan ng China kesa sa Pilipinas, kaya hindi naman daw siya makapaniwala na bakit tinalo ng Pilipinas ang China at heto po ang ilan sa kanyang mga sinabi. That kid, Philippines had a kid that was hitting some shots, but really the only one like making threes and making big shots in that game. Philippines wasn't better than. Well, kabady, kahit anong sabihin nila, ang masasabi ko lang po ay it is what it is at huwag nilang mamaliitin ang kakayanan ng ating bansa at ating mga players pagdating sa basketball. At ang kanilang pagkatalo ang magiging resulta na makukuha nila gaya ng nangyari ngayon sa ASEAN Games. Ano yun, porket nanalo, nakapag-gold, tsaka sila magpoprotesta? Ang galing, di ba? At pagdating naman po sa ating mga naturalized players, ay 100% po na sinunod ng ating bansa ang lahat ng requirements at wala itong nilabag na batas para makapaglaro po sa ASEAN Games. Masyado lang talagang mapangliit at ina-underestimate ng mga hard losers na ito ang kakayahan ng ating mga pambato. By the way, congratulations po sa ating lahat. Hanggang dito na lang muna, kabady.